Ilan? 397 lang ba, boss ta? Hindi, 405 yan. Baka 400 mali tayo. akong bilang din sa mga ano. Singit-singit. Ilan ako nakakita? 5 raw palso nito eh. 19 na plus ito, nabilang ko to. Bali, mas close naman eh. Hindi, Pisan, 397 lang daw. Okay, bilangin mo. Bilangin natin. Check nyo ulit, check. Tapos meron siyang 19 na nahakot. Mas maganda yung yung okay yung bilang. Para para alam ni Kuya din kasi meron siyang 2 hektarya ano. Kung magamit din siya ng pataba. Ano yung ano yung tanim mo? Palay, gulay? Gulay lang. Tapos, Gulay. gulay, tawag doon, langka. Mga pro trees ano. Singkamas, ang kunya dito singkamas din. Yung singkamas, ano yun? Root crop yun. Yan yung kabing pataba doon sa ano dahil doon sa calcium. Kaya yung singkamas, sa tagal nyo ng pagtatanim, kung papansinin nyo, hindi na katulad doon dati. Pansinin nyo, ngayon naman yung langka, ba't nabubulok? O wala, naubos na niya yung sustansyang kailangan niya para siya mabuo. Ang labanan sa lupa, sa tagal na nung panahon, ano na, yung nawawala yung tamang sustansya, kaya siya nasisira yung bunga na dapat sana maganda yung ano, Nabubulok. kaya nabubulok. Wala na siya nakakain yan. Kung baga sa tao, pagka walang sustansya kinain mo, hindi ka pwede magtrabaho ng matagal. Uuwi ka kaagad, gutom ka na. Ganun lang. Lalo na kung ang ulo mo, tuyo. Yari ka. Mahina ang komo doon. Abe, siyempre, mahina ang resistensya ng kagamot, tuyo. Pero kung yun, sinama, tinan mo nga kami. Galing kami ng Nueva Ecija. Kung mo gusto kong makakarating ng maaga rito, hindi ako nakapag-init ng tubig. Ang baon naming itlog, tigapat kami. May organic. O kanina sa ano nung huminto kami diyan sa pagsangan, kumain lang ako ng 2 saka 2 ngayon. Wala pa akong kanin, uuwi pa kami ng Kabanatuan. Dire-diretso. Nadaanan namin yung ano ro, may bulaluhan. Hindi pwedeng hindi kami kakain, no. Papalisa na kayo niyan. Hindi, ibig sabihin hindi kailangan namin ng energy. Pangwala kasi energy. Mga 5 oras pataas Ay hindi lang 5 oras siguro itong dahil nagtagal kami rito dahil matagal dito Papunta nga dito matagal na kasi puro ahonin. Ahon lusong hindi ka naman pwedeng magbato. Baka biglang may masalubong kayo. Delikado. Oo. Okay. Napakahirap ng ano. Ano po yung kuya experience nyo dyan sa lupa ninyo dyan? Na yung kumusta yung mga tinatanim yung gulay? Ma-harvest pa ng maganda? Kailangan lagi may pataba. Malaki may pataba. Yun yung ano. Pataba, wala nga. Yung bread yung dito kulang naman. Ayun, ibig sabihin, kamukha nung nasa iba, yung pinuntahan namin. Pag Sambales. linggo-linggo, hindi ka naglagay ng pataba, hindi ka gaganda yung halaman mo. Ngayon, nung napanood niya yung vlog niya about doon sa pataba ko, yung sa amin kahit minsan lang sa 1 buwan, tumatagal yung bisa. Yun yung pagkakaiba nito sa atin. Kaya nga Dahil dito, matagal ang pag bisa. wala kang pataba, Wala kang payat maging yung ano mo. Oo, ibig sabihin, hindi mo kayang palakihin. Hindi kaya. Kailangan sa loob ng isang taon, i-maintain mo yung pataba mo. Marami lagi. Kaya maging magagastos yung kwan mo. Magastos Gulay. na naman. Oo. Kumpara nung mga nakararaang panahon na kahit paunti-unti lang okay na, tumatagal. Sa ngayon, hindi na. Kung maghahalaman ka ngayon at maano ka lang sa mga pataba mo, huwag na lang. Masasayang lang yun. Kuko lang din sa gastos ano. Kung titipid siya sa gastos, mamamatay lang nga naman. Ngayon, base doon sa sinabi mo, kalat na pala yung nangyayari. Sa amin sa Nueva Ecija, meron taga-Concepcion kausap ko. Meron doon nagtanim ng kamote doon sa may parting Concepcion, 4 na hektarya na lugi, paniulalo. Yung kamote. Yung kamote. Kaya ngayon, ang gusto ng may-ari, kung gusto mo, hiramin mo yung lupa. Walang bayad. Kasi pag tinamnan mo ng kamote, alam niya hindi ka rin aani. Pahihiram niya. Kumbaga sa ko, desperado na may-ari. Yung may-ari rin, oo. Ba't ikaw ako magtatanim, nalugi nga ako. Ngayon, yung may posibilidad, baka yan yung isa kong tuklasin. Kung pahihiramin nila ako, kahit kalahating hektarya lang siguro, Tataniman ako susugal na ito yung ilalagay ko, pakikita ko sa inyo. Pag gumanda to,
pwede nyong gayahin. Oo. Kaya lang, hindi ko naman pwede sila isugal. Baka sabihin, kagastos mo naman eka, ang dahil naman eka ilalagay sa ilalim mo. Ganun Mm. nga lang yung nangyayari. Kailangan marami kang Kaya lang yung sa amin, may kasiguruhan kami kasi base dun sa mga nagsigamit, maganda yung yung experience nila. Kamukha sa kalamansi. Tumatagal, sa nakakita ng pataba, tumatagal ng 2 buwan. diretso pa ang kagat niya. Yung mga ganyan, no? Kailangan may pataba lagi yan. Oo. Lalo kung yung kamatis. Yung kamatis Yung at kalabasa. Sa loob ng isang buwan, yung 4 na buwan na harvest, yung gagastos yun, 200,000 lang natin yung hektarya. Sa hektarya. 200,000 yung gagastos yun sa pataba. Ah, Ibig sabihin, wala. ano na nga, ano na yung lupa talagang Ma-acidic sira na. na, sira na. Pataba pa lang yun, no? Mm. Kasi gumagastos ka dito ng ano, Half million. Kaya lang ang kamatis problema, na. Brad, gustuhin man namin kayo sanang tulungan. Malayo lang. Ang problema sa layo, ang layo nito. Pero may posibilidad, baka yung pataba namin kung saan nyo sana nga magagamit, magawa ng paraan yung nagiging problema nyo sa lupa. kaya nga, no? Pwede siguro yun. Kung halimbawa, magsasalubungan na lang doon sa parte ng pagsanhan. May mga pangkuhan naman dito eh. Pwede rin, Oo, oo. may mga sasakyan naman sila. Kasi yung Doon lang gusto ko, pipick pag up eh. nag-ano sa akin, doon na lang ako sumasalubong. Oo. Oo. Kasi sa nangyari nato, sa nakita namin, Maliligaw tayo rito. Isa pa, Ano pa rin maulan? ang pinoproblema namin ngayon, kung makababalik kami. Kasi may one way pala ron sa paglabas. Sa may kabinte. Doon sa maraing bahayan doon. Subdivision Ano yun ba, eh. ano ba yung may nilikuan kaming yung mayroong simbahang malaki. Ayun yun yung simbahan na yun ang munisipyo sa gilid. Ayun, Ah. tinumbok namin yun, lumiko kami. Sa ilalim kami Ano, nagdaan Wala, eh. ano pala yun, yung nung makarating kami doon sa dulo, kumanang kami. Pagdating namin doon sa dulo, nagtataka kami bakit may one way. Huminto ito. Mamaya pagbalik nyo, dahil kayo kayo sasalubong na one way yun. Dahil ka Sulat lang yun. iikot. Sulat lang yun. Tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy-tuloy na kaya lang ang Dati, daanan talaga dati one way. Pwede na ulit din. Hindi, pero ibig sabihin, yung ang nangyari kasi, yung dinaanan namin, dumiretso kami na Sa munisipyo. diretso kaming ganyan doon Munisipyo, sa simbahan. lagpas na. Mm. Hindi nakalagpas na kami ron, yung mga layo-layo na natakbo namin. Tapos bigla kami may nakitang poste, may nakalagay one way. Huminto siya, pagbalik nyo, diyan kayo dumaan. Diyan sa may crossing. Pwede rin, alam mo, pabalik na kayo, di ba? Oo. Paglusong nyo dito, pagkakyat nyo, Wilcon Hardware. Pagkakyat nyo yung Wilcon Hardware, cemetery, di ba yung kanan? Palusong. Yun, papalusong na yun. Di ba crossway? Mm. Ganun. Kakanan kayo. Dito nga lang sa looban Diretso na yun. dalawa yung nakita naming may pa-letter T. Yung una naming nilikuan, kanan. Tapos dito, dito naman, pakaliwa. Diba, no? Kaya pa sa kuwan ay mahirap balikan. Hindi ganun mangyayari, di ba? Crossway. Crossway na siya. Paglusong nyo, may mga tricycle na parking dyan. Kanan kayo, diretso lang. Pagdating sa kanan, pag tinumbok nyo yan, labas na ng highway yan. Labas na highway. Papunta Manila, kakaliwa na kayo. Pagdating na doon sa labas, wala na problema. Wala eh. na. Dahil diretso na ako. Yun na yung main road nung super highway Yun nung na yun. pagsanghan. Yun na. Ay pa pwede nga yun, pipick upin na lang nila doon sa dati. Oo. Kung sakali man na makukuha Pwede natin. rin, dyan na lang nila pick up. Dahil sila ko nyata, meron din sila sasakyan eh. Sila Sir Ronald eh. Meron silang atang pick up daan, di ba? Ito, yun, pa pwede doon isa lang lang kung sakaling ko. Halos naman lahat yung dito nakatira may sasakyan. Isa sakyan Oo. din. Hindi ba sa layo na yan? Kasi Maliligaw kasi tayo pagka tayo pa Kasi mismo nga po, magkukuha. kailangan may sasakyan lagi kasi sobrang layo. Oo. Bagamat na sabi nga nila, mura lang ang lupa dito. Kaya lang, sa layo nga lang. Doon ka lang madadali. Murang talaga dito. Oo. Kaya lang, kung May kalaboding panghako. Kaya na mas magaling yung yung kabayo kabayo karamihan yata ang kondito eh. Yung service eh. Yan din, matitibay yun. Oo, yan naman ang ginagamit sa pang-araro naman yan. Malakas ang nila niya. Oo, kasi malaki katawan ito eh. Oo. Malalakas ang nila. Taba. Diyan ikakarga yung seedling. Naku, medyo magkakagalan. Alabang rito yung patuke. Mayroon dito. Kasi di ko lang, baka wala siya yun. Mas maganda yung pagkapatuki. Sabagay, Oo, meron ako yung makukuha na dyan. Sa usawa. Na-order to sir. Baka mag-order. Basta ganito pitasi, pwede na yan. Pwede na yan. Pwede mo na siya para magamit na. Teka, patras ko muna. Oo.
Kung malalaki na ito. Kaya natin. Kaya pwede nyo na itong kunin. Yan. Eh po mga katribya, yung ating punlang kalamansi. Magandahan po kasi pagka po yung Excel, ito po yung ating nire-recommenda sa ating mga subscriber. Kung kayo po ay magtatanim, mas maganda po yung mga malalaki dahil 1 year mahigit lang, pwede na po nating pag-harvestan ng ating bunga. Kumpara mo doon sa small tsaka doon sa medium. Lalo kung meron naman tayong kapital, yun po yung ating advice po sa ating mga subscriber. Yung kasing matitipid ninyo sa kunwari, halimbawa, binili natin na yung small, mga katribya, tama ngang mura siya, tapos yung medium, kaya lang, yung buwan naman na inyo ipapasweldo sa tauhan, eh kukunin din naman doon sa inyo pong mamemenos, gagastos, halos yun din po mauuwi. Tapos, papatrabaho ka pa. Eh, ang kagandahan kasi pagka po yung XL po ang kinuha ninyo, nakamenos kayo ng 4 na buwan mula doon sa medium size. Kaya kung kayo nagpapaupa ng tauhan, ay nakamenos kayo ng paupa ng 4 na buwan sa inyong tauhan. Dahil advance ka. Tapos, ang kagandahan naman po niyan, nauna ka doon sa nagtanim po ng medium. Umahataw na yung iyong kalamansi. Kumpara mo doon sa medium na matagal, halos 2 taon. Kaya iba pa rin po pagka malalaki po ang pula. Alam niyo na po ba sir, paraan po ng pagpitas po nito? Alam niyo na po yung paraan ng pagpitas? Paraan po ng pagpitas. Ganito lang yan, hindi na tayo gagamit ng gunting. Babaliin nyo lang po itong tampok na ito. Yan. Saka nyo po atake. Ito. Babaliin nyo lang din po yung tampok. Ayan, malutong. Saka nyo atake. Ganun lang yung technique pagparaan pagpitas. Tapos huwag nyo na kung aalisin yung mga bulaklak niya. Yan nyo lang. Kusa naman siyang maaalis din. Tapos meron tumutubo rito ang kalamandarin. Dito sa parte na ito na ibaba. Aalisin natin yon. Hindi yun ang ating patutuloy. Ito lang. Ito yung dugtong. Oo, ito yung dugtong na yan, yung kalamansi. Yan yung ating tatanggalin ninyo. Pag batang ganito, sisiklatin nyo siya. Ngayon, pagka medyo nakalaki naman po yung kalamandarin na yun, putulin mo na lang ng gulok. Tapos, bantayan mo na lang siya. Pag halimbawa, mga ilang buwan yun, tutubo na naman uli siya. Siklatin mo na lang siya para matagal uli ang tubo. Kasi tatandaan nyo, ang pagtatanim nito, tatanggalin nyo yung plastic. Ito yung liha niya. Kukunin nyo na siya. Pupunitin nyo lang. Pagpunit, sabay sa porito, sa ugat. Kaya, sisiksikin nyo ito pagkabasa. Huhubarin nyo na lang yung plastic. Mas mabilis. Kailangan siksikin nyo ito dahil pagka naulan. Iwasan nyo lang na mabasag yung lupa. Tapos ang tanim natin, ang hukay, malaki lang ng konti rito. Tapos yung lalim niya, laliman natin ng konti dahil magpapasalubong tayo ng organic, 2 kutsara doon sa ilalim. Sa ilalim po nung... Oo, sa ilalim. Tapos yung ating lupa na ipantatabon, lagyan din natin ng konting organic. Tapos yun na ikuha natin doon sa gilid. May aseto. Oo, yun. Tapos yun ang gagawin natin dito para meron tayo pasalubong sa ating kalamansi. Yan ang tapos ang isa pa. After po natin ng 1 buwan na meron lagay na pataba ito, lalagay na tayo uli sa ibabaw ng another na pataba. Ang kuha natin doon siguro mga sa 2 kutsara. After noon ulit, buwan na tayo maglalagay noon. Additional kayo uli ng kalahati. 2 kalahati, sunod 3. Hanggang doon sa tuloy-tuloy siya. Pero yung bunga po niya hindi na natanggalin. Pagpitasin, halimbawa gaya nito, pitasin nyo na. Pero Huwag nyo nang hahayaan na okay siya. lang. Okay lang yan.
Hayaan mo lang lumaki. Para noon, ito, pakinabangan nyo na. Yung kalamansi. Kasi pagka ito hindi nyo siya pinitas, hindi siya maglalabas uli ng panibagong usbong. Eh yung pinagpitasan nito, halimbawa dito, pinitas siya. Lalabasan ngayon ng usbong yan, may kasamang bulaklak. Oh, gaya nito. Nakalaylay na yan. Oh, dapat pipitasin mo na yan. Pitas, ganyan lang, simple lang. Iiwasan lang natin siya na matutuklap. Kasi pag natuklap, yun na magagaling yung pagkasira. Kaya yung pagpitas ng kalamansi, hindi naman mahirap. Tsaka hindi masyadong madiin. Pag madiin kasi hawak mo, lalabas kasi yung oil dito. Yun yung makakaluto niya sa kapwa kalamansi niya. Kaya kung minsan nakikita mo doon sa tindahan, merong kulay brown na maamoy, sabihin naluto yung kanyang kalamansi. Kaya pwede naman siyang ingatan pag halimbawa mamimitas ka. Ayan, yung mga bunga na itong kuha natin, yung kalamansi. Bulaklak. Bunga na. Tapos bulaklak. Ilan? 397 lang ba, bosta? Hindi, 405 yan. Oh, Baka mali akong bilang din sa mga ano. Singit-singit. Ilan na ako nakakot? 5 raw palso nito eh. Ito, mga ilan na bilang ito. Bali, mas close naman eh. Hindi, pisan, 397 lang daw. Ako ay bilangin mo. Bilangin natin. Check nyo ulit, check. Tapos meron siyang 19 na nahakot. Mas maganda yung yung okay yung bilang. Para sure tayo. Alay niya putan. Malakas din yung kabayo eh. Oo. Di siya pwede magreklamo eh. Kabayo kasi siya. Ayan, 18. Ano pala rito sana, ala na hindi na usap sa karito na yun. Ay, sa karito, saglit lang eh. Kaya naman to sa kabayo. Kahit pangit ang daan, ay may aakyat niya.